Bakit nga ba slab? Bakit nga ba marami tayong bentahe kapag ka ganito mga kamusta, no? Pwede natin may consider mga kamusta pagdating dito sa paglalagay natin ng slab sa may sink natin, no? Ibig sabihin yung kagandahan niya kung bakit ganito yung ginagamit natin. So possible na kapag ka ganito kasi mas matibay. Bagong araw tayo sa Bayambo. May bumabagyo na kailangan natin mag-ikot. Yeah, tara. So ito yung galing sa build house. Tapos ito naman yung brick ilalagay natin sa cladding. So ito yung gagamitin natin. Cladding. Makaganda, no? So ang kapal na yan 15 cm by 60 cm. So yan yung gagamitin natin para sa cladding. Ang wala pa ngayon yung plywood. Yan ay natin natin kasi ang gagamitin natin dito ay plywood na ply tanyum. So ito yung mapang nila para dun sa genset. So ito papa-clearing na natin to. Kailangan natin sila, sir. Papa-clearing na natin. Yung mga napag-meetingan namin last time ay yung mga gagawin. Kagaya nito, yung ceiling niya. Ayusin pa yan. Tapos, ito yun, yung paglalagyan ng cladding. Yung part na. Kaya siya nakara kasi cladding na. Dito tayo ngayon sa ating sink or lavabo. Sorry, gusto ko ipakita sa inyo kanina kaso nga natakasan tayo kasi nag-vlog ako sa taas. Itong leadman natin dito. Tinakasan tayo. Papakita ko sana yung reinforcement ng bakal. Pero yung bakal natin dito, 10 cm by 10 cm. So, slab. Bakit nga ba slab? Bakit nga ba marami tayong bentahe kapag ka ganito mga kamusta, no? So eventually pwede naman na kasi tayong mag-direct kagaya ng project natin dyan sa San Antonio, dun sa Benguet. Pero sa Benguet natin meron pa rin kaming ginawa doon na naka-slab. So ito kasi yung pwede natin may consider mga kamusta pagdating dito sa paglalagay natin ng slab sa may sink natin o kaya naman sa tawag nito kitchen natin, no? So bentahe, pag-usapan muna natin yung bentahe, no? So ibig sabihin yung kagandahan niya kung bakit ganito yung ginagamit natin. So possible na kapag ka ganito kasi mas matibay yung kitchen mo. Bakit? Siyempre papatungan mo to ng parts o kaya granite o kaya tiles, maayos pa rin, maganda pa rin kasi nga matibay siya. So ang isa pa ay yung ma-maintain natin na mas madali kapag ka ganito kasi nga ito na-sealed na siya eh.
So hindi siya papasok, hindi siya pwedeng o kaya hindi siya basta-basta mapapasukan ng tubig sa base cabinet natin. So dito kasi gagamitin namin ay plywood kasi yun pa rin yung request ng kliyente natin. So sabi ko nga, lagi kong sinasabi sa vlog natin, kahit na may mga suggestion tayo ng mga gagawin o kaya gagamitin mga materyales, pero meron naman tayong alternative o kaya yung mga nakaugalian natin. So, ang paggamit ng plywood, nakaugalian na kasi natin yun. So, ngayon, para mas ma-maintain natin yung tibay at saka hindi siya basta-basta masisira sa ilalim, ay gumamit pa rin tayo ng slab. No? So, syempre, yung slab na to, pinapanatili namin na tuwid. Kasi nga, para wala masayang sa ilalim. Tapos, ang isa pa dito, itong slab na to, kung titingnan natin, yan, halos nasa 5 cm lamang po. Etong nakalagay dito ay 5 cm lang yan, metal paring lang po yan. So, ibig sabihin, yung metal paring na yun, yung kapal niya is nasa 2 inches o kaya 5 cm. So, ganun lang siya kataas. Pero yung bakal o reinforcement ng bakal namin, talagang magkakalapit. 10 cm by 10 cm o kaya 4 inches by 4 inches, ano po yan? Naka-kwadrado, no? So, yan po yung mga ginawa namin dyan. Tapos, nakakapit tayo doon sa may walls natin. Although wala mga nakaabang na dowel na ito, ang ginagawa namin, nilalagyan namin siya ng AEB boxing. So, pinapasok namin yung 10mm na bakal. So, 10mm na bakal po yun. So, yun. Yung bentahe niya, napakaganda. Kasi nga, sabi ko nga, pag pinatungan natin siya ng quartz, ay kahit na magtagtag ka ng lechon dito, ayos pa din. So, mabigat ang quartz, mabigat din ang granite. Ganon din sa tiles naman. So, malaking bagay na ganito yung gagamitin natin. Ang isa pa ay bentahe na sa lahat. Pwede mo siyang tungtungan, ganun, pwede na. So, yun yung kagandahan niya, mga kamusta. So, kahit na makaluma yung paraan na ganito, mga kamusta. Kasi, sabagay, kinonvert pa nga natin eh. Kumbaga, in-adjust na natin. Kasi dati, halos ang kapal niya, 10 cm. O kaya 4 inches yung buhos para to make sure na matibay yung top natin. Pero sa ngayon, yung iba hindi na nila nilalagyan. Pero sa atin kasi, depende pa rin sa choice ng kliyente natin. No? So, tingnan natin doon sa kabilang unit, yung ginawa natin doon. Actually, si Berhel din gumawa ng yun. Si Berhel pa rin gumawa ng, tapos si Freddy. Okay, so dito tayo. Para makita ninyo yung outcome. Ayan, so ito yung mga natapos na natin. Ginagawa. Ayan o. Ayun. Ayan. Kitang-kita nyo na. Maputi na ako. So kung napapansin nyo, ayan o. Ayan. Ayos yun. So may slab to, mga kamusta, no? Actually hindi pa to nalinisan kasi papaklear ko to. Kumbaga ulitin namin piturahan na bago tayo mag-turnover ay makita, malinis at maayos. So, yeah. Ito yung ginawa natin dito, no? Ito, granite na. Granite yan. Tapos, yung kapal naman nito, yung thickness naman nito, nag-base na lang kami dun sa may base cabinet natin. So, yun naman yung ginawa namin dyan. Pero napakanipis lang nito kung i-compare natin dun sa may mga traditional na paraan, mga basta. So, kayo naman yan, pwede mong tungtungan, pwede ka magtagtag ng lechon na sinasabi nila na pagka daw gumagawa ng ganito, sabi nila, pero yung problema nila magtagtag ng lechon. Pero, kung titingnan naman natin yung kitchen, hindi naman kailangan na required na magtagtag ka ng lechon o kung ano man, di ba? So, yun yung mga bagay na kailangan din naman nating alamin, di ba? So, high cabinet din naman natin. So, ayos. Ayan, papakita natin to sa mga videos natin. And hopefully nagustuhan nyo, meron tayong lutuan dito, meron din tayong sink dito. So, kailangan na lang talaga dyan tubig. Masilip ko na rin pala. Para makita nyo. Ayan, tawag nito, narumihan ang alam ko eh. Marumi talaga. Hindi pa ito nalinisan kasi talaga nilinisan natin ito lahat. Kaya lagayan ng tangke. Ayan o. So, ito lagayan ng takeri. Tapos lagyan ng pull out tray. Ayan. Back to back na condiments tray. Tapos, ayan o, naku po, marumi. Ayan, papalinis natin yun. Kasi nga hindi pa tayo talaga tapos dito na nag-clear. Okay? So, ayan.
huli, nagustuhan ninyo, makamusta yung kitchen natin. And kung ano nga ba yung reason kung bakit nga ba tawag nito yung slab pa rin ang ginagamit natin.